In world headlines, over 5,000 people in Libya are feared dead because of catastrophic flooding from Storm Daniel. 10,000 others are missing, many of them in the hardest hit area, the city of Derna. Hospitals are no longer operational and morgues are full. The situation is so bad that dead bodies have been left outside the morgues. Let's now check on Filipinos living in Libya. Joining us now are Alan Roy Gabriola from the Philippine Embassy, live from Tripoli, and the president of the Overseas Filipino Workers Organization in Benghazi, Doris May Ladera. Welcome to the program. Alan, let's start with you. Have you received information on any Filipino casualty following the flood? Good evening, Ms. Menchu. Good evening sa lahat. Noong nalaman ng pasuguan na mayroong baha sa eastern part of Libya, kaagad itong tinawagan yung mga Filipinos na nasa area. Base sa tala ng pasuguan, mayroong humigit kumulang 100. To be exact, 90 na Filipinos sa area. Lahat ng ito ay, nung nagkaroon na ng electricity, ay nag-report sa embassy na sila ay ligtas. At dahil karamihan sa mga 90 Filipinos na nasa area ay mga nurses, ang ilan sa kanila ngayon ay kasalukuyan bahagi ng ongoing efforts for relief and humanitarian assistance doon sa mga nasalanta na mga areas tulad ng Derna, Taknis, Al-Baida at Umarzam. Sorry, so those are the three areas kung nasaan yung mga 90 Filipinos that are living in Libya. Tama ho, sir? Can you say those areas again? Yes, Ms. Menchu. Ang areas na badly hit are Derna, Taknis, Al-Baida, Umarzam. And sa mga areas na ito, meron tayong 90 Filipinos, mostly nurses. And they're all accounted for? And they are all safe. We have to remember na ang Libya sa ngayon ay nasa crisis alert level 3 dahil nga sa isang dekada na digmaan dito sa bansang ito. Ang ibig sabihin, merong protocol na sinusunod ang Philippine government kasama ang Filipino community. Ang protocol ay na kapag magkaroon ng problema sa kanilang area, dapat nilang sabihan ang pasuguan. Ang mga employers din, ang mga Filipinos na ito, ay inaatasan na gawin nila ang contingency plan. At sa kasong ito, ikinatutuwa natin na sinunod ang protocol dahil ang mga nurses natin, base sa kanilang inireport sa embassy, ay inilikas sila sa matataas na lugar. Doris, kumusta naman yung mga Filipinos in Benghazi now? How badly was it affected? Noong Sabado, ma'am, ay nag-announce na may parating na bagyo at nagplano ng mga contingency plan. And then, may memorandum na kaming tanggap na ang mga schools ay on holiday. And nung madaling araw ng Sunday, 2 o'clock, lumakas na ang hangin. Tapos may natumba dito ng mga signboard at lumakas na rin ang ulan. May mga streets dito na nagbaha na rin. Pero wala namang casualties at wala namang mga bahay na nasira. Pero ang sa bandang Elmar, sa Baida, Taknis, and Derna, so doon po ang bagyo. Okay, well, malakas. Speaking of Derna, no? Most ay sa You plan to travel to Derna to bring supplies. Paano nyo po planong makarating doon? Are there Filipinos there who are waiting for you? Yes po. Actually, yung mga relief goods namin, ma'am, ay para po sa ating Libyan na mga nasalanta ng bagyo. At nakipag-coordinate na po kami sa Red Crescent doon. So, inaantay kami ng Red Crescent doon. At ito po ay nag-represent kami sa ating embahada at sa buong Pilipino ng Libya. Okay. So how do you plan to get there po? By air po or by... Meron pong by car po. By car?
Meron po kaming driver si Mr. Ramsey from previously na nagtrabaho sa protocol. So siya po ang aming driver at sasama din po ang ating mga pari, si Father Amado at ang aming bishop dito na si Father Sandro. Is it accessible already? Is it accessible already by land? Kasi ang balita namin dito a lot of the infrastructure has been destroyed and washed away. So that's normally about a 4-hour drive. Okay. Meron pong ibang way, ma'am. Although mahirap, instead na 4 hours darating na doon, so 6 hours kami darating dahil iikot-ikot po na mga ibang way na may ibang daan na mga makikitid na daan. So daanan namin yun. Alright. Alan, kasi nasira na po ang main roads. Oo. Alan, no? How is the embassy checking on the status of Filipinos, and how are you keeping in communication with them? Kasi I understand na medyo mahirap yung linya ng komunikasyon dyan at this time. Mahirap ang communication with the Filipinos in the area kasi yung electricity and internet is spotty. Nonetheless, dahil nga nag-work sila sa hospitals, which is priority ng government na mabigyan ng electricity, every time na nasa hospital sila, nagagawan ng paraan para mag-contact sila via their Facebook or via Viber, and we try as much as possible na every day sila check. And so far, they are safe and are busy because they are part of the ongoing humanitarian efforts. On our end din sa Philippine Embassy, besides monitoring them, we are sending our own personnel, a local also from Benghazi to Benghazi, and hopefully the assistance coming from the Filipino community naman in Tripoli will be provided also through our Overseas Filipino Workers Organization in Benghazi. So, Ms. Doris, kanina sinabi niyo po yung relief goods niyo ay meant for the affected na Libyans in Derna. Meron po bang mga kababayan din natin who reached out to your group? Yes, ma'am. Nag-antay po sila at safe naman sila at they have enough supplies din dahil nakapag-prepare naman po sila, nakapag-prepare na sila sa kanilang mga supplies beforehand. Okay. Alan, what assistance is the embassy getting from the Libyan government? Kakabisita lang din natin sa sa part na ito ng Libya ngayong August, and yung ties natin with both yung Libyan presence sa Derna at sa local government ng Derna is nandoon. At kung ano man yung kayang mabigay na tulong ng Philippine Embassy sa kanila sa ngayon, ay itatry din naman na ibigay. Sa atin naman, nagpo-contact tayo sa Libyan Red Crescent every time na may hihingin tayo na tulong sa pag-evacuate halimbawa ng mga Filipinos sa area. Sa case na ito, walang Filipinos na nag-request ng evacuation dahil nga sila ay nailikas na sa matataas na lugar bago pa magkaroon ng bagyo. Well, Doris, do you have any message naman to the Libyan or Philippine government? How can they better help? Ang ano ko lang po, may mensahe, ma'am, ay magdadasal na lang po tayo para sa safety sa lahat, at kung may maitulong kami, then we are willing to help in any means that we can. And also our kababayans there, they are frontliners, nandyan sila sa hospital, lagi silang on duty dahil po ay kailangan ang kanilang serbisyo, at kami po ay magtutulungan sa lahat ng makaya namin. All right, thank you very much. Philippine Embassy in Libya, Chargé d'Affaires, Alan Roy Gabriola, joining us from Tripoli, and Doris May Ladera, President of the OFW organization in Benghazi.